sa katapatan ng kanyang mga anak. Asahan po natin, pangako ng ating dakilang Diyos through first prayer po natin mula Pastor, ang pangako ng ating pinakamahal Pinoon ayon sa kanyang banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa pinamalagang bagay ng ating panambahan. Ang lahat po ay akin na niya na tumayo. Tayo po tumayo upang magiway galang sa salita ng ating dakilang Diyos. At ito po ay dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo Di Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Say praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayong lahat muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Sama-sama tayong dumulog sa dakilang Diyos. Singin natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, mahal na Panginoon. Minsan pa, sa gintong pagkakataon, pinagkalumos sa amin. O Diyos, aming kang sinamba, pinapurihan. Mahal na Panginoon, kasama na aming minamahal, ginigilo ng mga kapatiran sa lugar nito, O Diyos, amang banal. At sa pangulat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, your end-time prophet, O God. Mahal na Panginoon, muli mo kaming patnubayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa ganang aking amang banal, wala po akong magagawa. Ikaw po ang aking inaasahan. Dakilang Diyos, sumaamin ka, ipagkalumos sa amin ang unawa, O Diyos, hallelujah. Higit, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Kami tatayo, mahal na Panginoon, sa iyong mga pangako, O Diyos, hallelujah, Lord God, hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kaming lahat, anoint thy word, O God, make them believe. In the name of Jesus we pray, we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances cast out, in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Hangin mahal, purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Mga mahal, bagong lahat ay nais kong ipaabot muna ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, at I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Mga minamahal, at ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy nating inaalaala, mga mahal, hindi natin malimutan natin beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat ng aking mga kapatid sa dakilang Diyos, sa ating mga minamahal mga preachers, sa ating mga elders, mga mahal, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran kay Kristo, sa mahal na Panginoon, mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng inaantok magsabing Amen. Praise God. Mga inmahal, huwag niyo akong tutulugan. Amen. Praise God. Nandito tayo, mga inmahal, sa pinaka-climax, mga kapatid, sa ating pong pinakamalagang bahagi ng ating gawain, ang pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. Mga minamahal, at dito po, pinapakain natin yung ating mga kaluluwa. Amen ba? Amen mahal, at dito lumalakas ang ating pananampalataya. Sabi ng Bible, faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Amen. Praise God. Amen mahal, pakinggan yung mainam, mga kapatid, at tayo po yung mag-aral sa salita ng dakilang Diyos. Sa aklat po, mga mahal, ni Daniel chapter 2, mga mahal, verse 1, itatalo natin sa 31 hanggang 35, at pagkatapos itatalo natin sa 44 hanggang 45, mga kapatid. Ganito po na, mga mahal, sa English, para po sa, kung meron man mga mahal nanonood ng mga foreigner, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. 31. You, O king, were watching, and behold, a great image. This great image, whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. These images' head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thigh of bronze. 33.
It legs of iron, it feet partly of iron and partly of clay. Parable po ito. You watch while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together, and became like chaff from the summer threshing floor. The wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain. Ulitin ko, the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Verse 44, and in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God was made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure. Amen. Mga minamahal, na naginip si King Nebuchadnezzar, ito po ay malalaman natin, mga kapatid ko, kung nalalapit na ba ang pagbabalik ng dakilang Diyos o hindi pa. Nakikinig po ba kayo? Ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ay the four kingdoms on earth. The four kingdoms on earth, mga minamahal. Malalaman natin dito, mga kapatid ko, kung tayo po ay malapit ng kukunin ng dakilang Diyos o hindi pa, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog, Daniel, Kapitulo 2, talatang 1, itatalo natin sa 31 hanggang 35 at 44 hanggang 45. Sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, versikulo 1, talon sa 31 hanggang 35, 44 hanggang 45. At nang kalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay naginip si Nabucodonosor ng mga panaginip, at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkakatulog. 31. Ikaw, O hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan, ang larawang ito na makapangyarihan, at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay sa naginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga dalbisig ay pilak, ang kanyang tiyan, ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may matibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan ng kanyang mga paang bakal na putik na luto, at ang mga iyo'y binasag. Na makagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. 44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ng Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Pinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa kaharian harapin,
at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaninaw niya ay tapat. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal, sa ating pong aralin sa umagang ito, mga kapatid. Ating pong talakayin, aralin po natin, mga minamahal, ang mangyayari, mga kapatid ko, sa mundo. Ano po? Mga minamahal, makinig kayo ngayon, mga kapatid, huwag niyo akong tutulugan. Amen po ba? Sapagkat nakalagay dito, mga minamahal, 4 na kaharian po, mga kapatid ko. Magsisimula po tayo sa Babylonian Empire. At after po ng 4 na ito, may mahal, after po ng ika-4th kingdom, mga kapatid, Jesus Kingdom. Sabi po ng ating nabasa kanina, mga minamahal, si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, na naginip ng isang mga panaginip na malaking ribulto, mga minamahal. At yung ribultong yun, mga kapatid ko, ay 4 na bahagi siya. Ang ulo ay ginto, mga mahal. Pag-uusapan natin mamaya, mga kapatid. Habang ang higanting mga minamahal na ribulto ay nakatayo at pinagmamasdan, mga minamahal, ni Haring Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip, meron po siyang nakitang bato na galing sa langit. At yun po'y nahulog, mga minamahal, sa ribulto at nawasak yung ribultong yon, mga mahal. Sabi ng verse 35, ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa, mga kapatid ko. Alam niyo, mga minamahal, bago natin ituloy ito, isa pong dakilang pribilehyo, mga minamahal, na ikaw po'y nandito lagi sa gawain ng dakilang Diyos. Mga minamahal, kung dinadala ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa kanyang banal na gawain, dito sa lugar na ito, isa ka sa pinili ng dakilang Diyos para dalhin ka, mga minamahal, sa pinangako niyang langit. Amen ba? Kahit sa buong buhay po natin, mga minamahal, bigyan natin ng oras ang dakilang Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, gisingin natin yung ating natutulog na pananampalataya. Mga minamahal, i-revive natin yung ating mga sariling espiritual, mga kapatid. Sikapin po natin, magsikap po tayo sapagkat, mga minamahal, kung maunawaan mo ang araling ito, mga minamahal ko, masasabi mong yung natitirang araw natin sa mundong ito, kulang na kulang, mga minamahal. We are running out of time. Wala nang oras. Amen po ba? Kaya ang ginagawa nating paglilingkod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na ito po'y paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. So we use our time diligently. Mga minamahal, gamitin natin yung oras nating natitira sa kasibagan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. We use our time na mayroong kabuluhan sa ating buhay. Amen ba? Kaya kung tayo po'y naririto, mga mahal, para magluwalhati sa dakilang Diyos at sumamba sa mahal na Panginoon, hindi po nasasayang yung oras at panahon mo po na naririto ka lagi. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. So kung tayo po'y naririto naman, pero iba yung sadya natin, hindi pagluluwalhati sa dakilang Diyos ang sadya natin, sayang po ang oras at panahon ng ating pagparito. Amen ba? So, ang topic natin ngayon, mga mahal, the 4 kingdoms on earth. Sa ika-4 na kingdom, mga mahal, dito na maghahari ang dakilang Diyos. Wala nang kasunod yung 4th kingdom, wala nang 5th kingdom, mga mahal, na sinabi. Ang sinabi ron, mga kapatid ko, bato na galing sa langit, binasag yung ribulto, mga mahal, at ang batong yon ay lumaki ng lumaki, mga kapatid, naging matatag. Say amen. Mga mahal, tingnan muna natin, si Daniel, sino ba si Daniel? Si Daniel po ang tinaguriang the dreamer, mga kapatid, sa Old Testament. Dahil sa kanya pong gift from God, mga minamahal, na interpreter siya ng lahat ng panaginip, ng vision. Lahat ini-interpret niya, mga mahal, yung dreams at vision, nagkakatotoo. At bago po niya i-interpret, mga mahal, ang dream, mga kapatid, sinasabi niya sa kanyang bibig at sa lahat ng kanyang kausap, sabi niya, Diyos ang magpapaliwanag. Amen. Siya'y nananalangin muna, mga minamahal, sabi niya, Diyos ang magpapaliwanag. Praise the Lord. So Babylonian king, mga minamahal, si Nebuchadnezzar, ang kanya pong
panaginip, mga kapatid ko, 4 na parte. Yung ulo ay ginto. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung dibdib, mga mahal, at yung bisig ay pilak. Sabi nung nabasa natin, yung tiyan niya, mga minamahal, at yung kanyang hita ay tanso. At yung binti niya at yung paa niya ay bakal at putik. Mga minamahal, isulat niyo yung ating mga talata, mga kapatid. Basahin niyo ulit sa inyong mga tahanan. So what is 4 kingdoms? Ang sabi muna ng Daniel chapter 2 verse 45, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung anong mangyayari sa haharapin. At ang panaginip ay tunay at ang pagkaaninaw niya ay tapat. So yung ulo'y ginto, dibdib at bisig pilak, tiyan at hitay tanso, binti at pa, bakal at putik, mga minamahal. Sila po yung 4 na kaharian na naghari at naghahari sa buong mundo bago babalik ang dakilang Diyos na buhay. Unahin natin, mga mahal, yung Babylonian Empire. Babylonian Empire po under King Nebuchadnezzar ay nangyari po ito 634 to 562 BC. Nasa history po yan. Nebuchadnezzar was among the most powerful ruler in the world. Nebuchadnezzar was the longest reigning king of the Chaldean dynasty. Pagkatapos po, mga minamahal, ni King Nebuchadnezzar, nung siya'y mamatay na, mga kapatid, ang pumalit po na naghari sa buong mundo, Medo-Persian Empire under King Darius and King Cyrus noong 550 to 330 BC. Mga minamahal. So after po, mga minamahal, ng Medo-Persian Empire, sumunod po doon, pangatlo po na kaharian, Grecian Empire under po ni Alexander the Great. Yun po yung nangyari noong 336, mga minamahal, hanggang 323 BC, mga kapatid. So tatlo na po yun. Pang-apat, mga minamahal, nandito po tayo ngayon. Roman Empire. Under po yan ng Pope. 4th Kingdom. 44 BC, mga minamahal, 476 AD, mga kapatid ko. Kasalukuyan, mga minamahal, naghahari ngayon yung Roman Empire. Nakikinig po ba kayo? Kaya yung 4th Kingdom na yan, giniba po ng isang bato. Sabi sa panaginip, mga minamahal, Daniel chapter 2, verse 34 and 35, yung tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi na mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto. At mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga kiikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Sabi ron, ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Sino yung bato raw na nanggaling sa langit at pagtama sa rebulto ay nagkadurog-durog ang rebulto at ang batong yaon ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi ng talatang ito, and did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen. Yung bato daw na yon, walang iba kundi si Kristo ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog, beloved. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Ayon sa unang Korinto 10 versikulo 4. At sa lahat ay nagsisiinom ng isang inuming dingyaon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ang batong yaon ay si Kristo, mga kapatid. Yan po ang 5th kingdom. Ika-5th kingdom. Jesus kingdom.
Amen. So anong ibig sabihin yan? Ayon po sa pag-aaral ng panahon, mga minamahal, we are now in the last kingdom on earth, Roman Empire. After po ng Roman Empire, wala na pong sinasabi ang Bible na hahaliling kingdom, mga minamahal, kundi sinabi ron, bato na dumurog sa ribulto, mga minamahal, sa apat na kingdom. At yung batong yaon ay lumawak, lumaki, mga minamahal, at naghari, mga minamahal ko, sa buong mundo. Amen? Yun po yung Jesus Kingdom. So dito na po sa Roman Empire, mga minamahal, nakikita natin, mga kapatid ko, dito na babalik ang dakilang Diyos. Dito na babalik ang dakilang Diyos. In this kingdom, Roman Empire will raise the son of perdition. Dito na rin tatayo, mga minamahal ko, yung taong magtatatak ng 666. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 4. Mga minamahal, now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as it from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. The son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. So the Bible called him the beast. Tinawag siyang hayop, mga minamahal. Sa Revelation chapter 13, verse 16 hanggang 18, basahin natin yan, mga minamahal. Yung beast na yon, isang tao ito. Nakikinig po ba kayo? Isang tao po ito at buhay na siya ngayon. Buhay na siya ngayon. And his number is 666. So yung number na yan, mga minamahal, pag mayroon kayong mga kaibigan, mga kapatid ko na sa inyo'y nag-iinganyo, na uso kasi mga minamahal magpatatak sa balat ng 666, mga kapatid ko, huwag kayong papayag. Sapagkat yung number 666, number of the beast. Son of perdition daw. Amen. Tingnan niyo po, Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Basahin natin. Aklat ng Revelation chapter 13, verse 16 to 18. At ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ito raw, mga kapatid ko, magtatatak ng 666 ay bilang ng isang tao. At mga minamahal, itatatak po sa noo at sa kanang kamay ng bawat tao. Mga kapatid, darating po ang panahon, Roman Empire na po yan, mga minamahal, Roman Empire na yan. Darating po ang panahon, mga kapatid, magbabagsakan po ang ekonomiya ng bawat bansa. At isa na lamang po, mga minamahal, ang hahawak ng ekonomiya ng buong daigdig. At may kondisyon, mga minamahal, bago ka makabili, bago ka makapagnegosyo, bago ka makapangisda sa sarili mong lupa, bago ka makatravel, mga minamahal ko, from here to Manila, kinakailangan meron ka mo ng tatak na 666. Amen ba? And he caused both small and great, rich and poor, mahirap, mayaman, mga minamahal, dakila at mababang uri ng tao, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, sa noo. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast,
or the number of His name. Here is wisdom, sabi ng 18. Ito ang karunungan eh. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. And his name is 666. At sa mga ayaw pong magpatatak ng 666, mga mahal, pupugutan po sila ng ulo. Kaya kung meron man may iwan dito sa rapture, mga kapatid, sabi nga ng ating beloved honorable pastor, wag na wag kayong magpatatak. Magpapugot na lang kayo ng ulo. Yung mga nagpapabaya ngayon sa paglilingkod, yung mga palamig-lamig, mga mahal, yung mga binabaliwala, yung ganitong napakabanal at sagradong gawain, mga minamahal, pagsisisihan natin, mga kapatid, yung ating pagpapabaya. Dahil ang pagbabalik ng dakilang Diyos, mababasa natin mamaya, mga mahal, iba yung rapture, iba pa yung second coming. Yung rapture, mga minamahal, in a twinkling of an eye. Pagpikit mo lang ng iyong mata, mga kapatid, mawawala na yung mainit na Kristiyano, mga minamahal. Nasa Bible pong lahat yan, babasahin natin mamaya, mga kapatid. Kaya mga minamahal, kung ayaw nating maiwan sa rapture, mga kapatid, ay kinakailangan po nating magpakainit. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Sa mga ayaw maniwala, mga minamahal, may pugutan ba? Tingnan natin Revelation. Revelation chapter 20, verse 4. And I saw throne, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded, ayun mahal, for the witness of Jesus Christ, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog. Tagalog po, Revelation 20 verse 4. Ito may mahal, nasa langit sila dito. Nasa langit sila dito, maraming nangapugutan ng ulo nasa langit. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talatay 4. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan niyo mo yun, mahal. Sino raw yung mga nangapugutan? Sila po yung ipinaglaban ng kanilang pananampalataya. Mga naiwan sa rapture yan. Sabi ron kasi may mahal, sila na mga hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila na mga hindi sumamba sa beast, mga kapatid. So naiwan yon. Pinaglaban nila yung kanilang kaligtasan, may mahal. Pagkatapos ng rapture, mga kapatid, kahit yung Holy Spirit, wala na yan. May mahal. Kahit yung ganito ka-formal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala ka nang makikitang katulad nito. Makita mo na lang, mga mahal, mga microphone na nandito, pero wala nang tao dito, mga kapatid. Wala na, mga minamahal. At ang rapture minsan lang. Amen po ba? Mga minamahal, at biglaan po yun, mga kapatid. Tutunog daw ang pakakak ng ating dakilang Diyos. Mga mahal, mahaba yung tunog ng pakakak na yan, mga kapatid ko. At mga Kristiyano lang ang makakarinig niyan. Kasi magugulat po ang buong mundo, bakit maraming nawawala, mga minamahal. Hindi nila alam, mga kapatid. Yung mga Kristiyano lang, mga minamahal, ang makakarinig niyan. Ayon po sa mga minamahal na rinig natin sa ating beloved parents in the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, uulitin ko, tayo po ang nasa fourth kingdom na ngayon. Roman Empire. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ano po yung nakikita natin? Diba may mga ginagamit na ngayon, mga barcode. Nakikinig po? RFID. Chips like grain of rice, mga minamahal. Ano po mga kapatid ko, ang ginagawa mga minamahal ngayon? To encash their money in the bank, mga kapatid. To open their car or house main door or room. Mga minamahal, papasok ka ngayon mga kapatid ko, talagang ginagamit na po kahit sa mga pintuan, mga minamahal, ay mga barcode na, mga kapatid, pintuan ng mga bahay. Mga minamahal. Sharing business, financial transaction and more, mga mahal. Ang ginagamit po mga kapatid ko, mga RFID, mga chips, mga kapatid,
mga barcode. Ngayon, mahal, ito po ay sa pilitang ipatutupad sa lahat po ng tao. Darating po ang panahon, mga mahal, itatatak na lamang po. Kasi mga kapatid ngayon mga card. Katulad po sa mga toll gate ngayon, aalisin na yung mga cash, mga mahal, na toll gate. Ang papairan nila ngayon, mga kapatid ko, yung RFID na. Kaya nung kami dumaan, mga mahal, minsan sa toll gate, sinasabihan na kami, mga kapatid, pagbalik nyo rito, kinakailangan meron na kayong RFID. Kasi malapit na natatanggalin lahat ng cash. So tayo po, mga kapatid ko, namang nagbasa ng Bible, tayo po na may espiritu ng dakilang Diyos, naintindihan natin, naunawaan natin yun, mga mahal, tandaan yan na malapit nang babalik ang mahal ng Panginoon. Amen? Mga minamahal, sa pilitan na ng gagawin sa mga tao, mga kapatid ko. Yung mga card, yung mga ID, nawawala yan, mga mahal. So mag-iisip sila ngayon, para hindi na mawala, itatak na lang sa balat ng tao. Iyon na po yun. Kaya mga minamahal, itong nagdaang COVID-19, mga kapatid, yung bang vaccine, mga minamahal, sa COVID-19 ay mark of the beast na? Yun ang tanong ng marami noon Noong panahon, mga minamahal, na marami pong na-COVID mga kapatid ko. Maraming nangamatay. Daan-daang libo ang namatay, mga minamahal, mga sinunog sila dahil po sa COVID, mga kapatid. At ang pagkakaalam minsan ng marami, mga minamahal, yung talagang maingat sa kaligtasan, mga kapatid ko, ito na. Mga minamahal, ipaliwanag ko po. Hindi pa po yun ang mark of the beast. Yung COVID vaccine, mga minamahal ko, ay ang tawag doon medical procedure or a medicine. Yung mark of the beast po is a mark of loyalty and worship. Amen po ba? Hindi pa po yun ang 666, mga minamahal. 666 is the mark of ownership and control. Kokontrolin ka na, mga minamahal. Kaya lahat po ng nangyari sa panahon natin, ito po'y pangkondisyon lang sa isip ng tao. Kinukondisyon lang ang isip ng tao. Mga minamahal, kaya noon ay compulsory ang vaccine for COVID virus, mga kapatid ko. Sa pilitan, mga minamahal. Ang iba nga po, mga kapatid, ay sa mga barangay, mga minamahal, ang anong kanilang panghalina sa tao, mga kapatid ko. Magpa-inject lang kayo, magpa-vaccine lang kayo, meron kayong free grocery. Isang sakong bigas. Magpa-inject kayo para sa COVID, meron kayong isang sakong bigas. So ang dami, mga minamahal, nagpa-vaccine, mga kapatid ko. Alam po natin, ang tao po, mga minamahal, ay kinukondisyon ng isip ngayon, mga kapatid ko. Para pagdating po ng totoong mark of the beast, normal na lang sa kanila. Tatangkilikin ng mga tao sa buong mundo yan. Mag-aagawan pa sa pagpapatatak. Amen ba? Gising pa ba kayo? Hallelujah. Kaya mga minamahal, mark of the beast, mga minamahal ko, lahat ng nangyayari sa panahon natin, mga minamahal, pag-condition, sabi ko sa inyo, sa mga tao, katulad po ng cashless na rin sa bangko, mga minamahal. Pero mo, mga kapatid ko, mayroon na po tayong GCash ngayon. Amen ba? GCash, pwede mo nang i-transfer sa bangko mo. Mga minamahal. Pwede na, mga kapatid ko, cashless sa mga toll gates. GCash, mga minamahal, pwedeng pambayad. Yung mga credit cards, mga kapatid ko, kasama na rin yan. Amen ba? So, credit card, mga minamahal, isang swipe lang, mga kapatid, pwede kang kumuha ng isang coaching bago. Isang bahay na bago. Amen ba? Wala nang kahirap-hirap, mga minamahal. Pero, pang-kondisyon lang yan ng isip ng tao, mga kapatid. Pag nakondisyon na yung isip ng tao, mga minamahal, itatatak na po yan sa right hand and forehead. Kaya dapat nating paghandaan yung rapture. Amen ba? Alam ko, mga minamahal, merong mga taong hindi maniniwala, mga kapatid ko, sa aral na ito. Pero mga kapatid, maliwala tayo sa hindi, mangyayari ito. Amen? Ang tanong ng ibang mga minamahal, pagkatapos ba ng rapture, Great Tribulation kaagad? Mga kapatid? Hindi muna. Hindi pa. Pagkatapos ng rapture,
papayapa muna ang paligid. Kaya akalain po ng mga tao, mga mahal, tama ang mundo, mali ang Bible. Ganyan po ang mangyayari, mga minamahal. Sa 2 Peter chapter 3 verse 4, habang hinanda natin sa Tagalog, sabi rito, and saying, where is the promise of His coming? Maraming malalait na tao eh. Asan yung mga mangangaral? Ano sinasabi nilang darating? Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Ito yung mga tao, mga mahal na mga pilosopo, yung mga tao, mga kapatid ko, na naglingkod sa dakilang Diyos sa sariling opinyon, hindi opinyon ng banal na kasulatan. So mga minamahal, sabi pa ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pain upon a pregnant woman, and they shall not escape. Mga minamahal, ito yung gugulatin ng tao mga kapatid. Sasabihin ng mga tao, payapa naman Ang ganda naman ng paligid. Asan yung rapture ang sinasabi nila? Asan ba yung 666 ang sinabi nila? Asan ba yung mga bulaang mga ngaral na yun? Hindi sila maniniwala. Sasabihin ng mga tao, peace naman safety naman, payapa naman ang paligid Pero sabi ng Bible, then, sudden destruction come upon them. Amen. Basahin natin sa Tagalog yung 2 talata, 2 Peter chapter 3 verse 4 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Ayon sa 2 Pedro 3 versikulo 4. At magsipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang ay nangatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pagsimulan ang paglalang. Tingnan niyo mga minamahal. Nasaan yung sinasabing pagparito ng Diyos? Pagparito ng Panginoon? Ano sinasabi nila? Samantalang mas gumanda ngayon. Mas naging convenient, ika nga. Amen po ba? Kahit nasa higaan ka pa, mga minamahal pwede kang mag-send, magbayad ng utang mo, mga minamahal, sa isang click lang ng cellphone mo. Ganun kadali, mga kapatid. Pero, mga minamahal, ulitin ko, kinukondisyon lang yung isip ng tao, mga kapatid. Amen ba? Kayo ba'y naniniwala, mga minamahal ko, na may 666? Amen? Naniniwala kayo sa rapture? Amen? Pagin mahal. Yan ang dahilan kung bakit tayo po'y nandito lagi. Nagsasakripisyo, nagpupuyat. Amen ba? Pagin mahal. Dahil tanda ng pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor, extreme sacrifice makes you perfect. Habang napapagod ka sa gawain, habang nagsasakripisyo ka, napapagod ka sa gawain, may mahal, nagbibigay ka ng tithes and offering, tumutulong ka, may mahal, sa gawain ng mahal Panginoon para lalago ang gawain ng dakilang Diyos. Mga minamahal, yan pala ang sikreto para lalo kang mapalapit sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, ako po'y nagpipreach ng gospel. Pero naniniwala ba kayo, ako po ang bumibili ng bulaklak? Once a week. Trabaho dapat ng sister ito, pero ako'y tuwan-tuwa, galak na galak, dahil may mahal sabi ng Bible, naparito ako, sabi ng dakilang Diyos, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen? Hallelujah. Kaya kahit ako'y pagwilisin mo, mga minamahal ng flooring para sa mahal na Panginoon, gagawin ko yan. Amen ba? Kasi pagsisilbi yan, paglilingkod yan. May mahal. Sabi ng mahal na Panginoon, ako'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen po ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya mga minamahal, ang panahon po natin, mga kapatid ko, ay katulad ng panahon ni Noah. Panahon ni Noah, mga minamahal, ay 8 kaluluwa lang naligtas. Buong mundo po ay inapawa ng tubig. Nangamatay lahat, mga minamahal. Anong dahilan, mga kapatid ko? Kasalanan. Anong dahilan, mga kapatid?
Ayaw lang nilang maniwala sa pangaral ni Noah. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple yung kasalanan. Ayaw nilang sumampalataya sa pangangaral ni Noah. Mga mahal, kung bibigyan mo ng drama, mga kapatid ko, yung senaryo na yan, yung story na yan, mga minamahal. Maaari 120 years nangangaral si Noah, mga minamahal, ng salvation. Pumasok na kayo sa arka, gugunawin ng dakilang Diyos ang mundo sa tubig. Walang naniwala. Bakit maniniwala? Ginawa ni Noah yung arka, mga minamahal, sa bundok ng Ararat. Pinakamataas na bundok, mga minamahal. Ginawa sa tuktok ng bundok. Siyempre, mga kapatid ko, magtatawa ka. Ulyanin na talaga itong si Noah. Kung totoo yung kanyang pangaral na magbabaha, bakit dapat dito siya gumawa? Sa baba ng arka. Bakit doon sa tuktok ng bundok? At maaari, mga minamahal, ng panahon na yun, magandang panahon, magandang sikat ng araw. Walang sign, mga minamahal, na maaring totoo yung sinasabi ni Noah. Amen ba? Kaya mga kapatid, ganun din sa panahon ngayon. Sasabihin ng mga tao, peace and safety, mga minamahal. Payapa naman ang paligid. Amen? Maayos naman ang trabaho ko. Maayos naman, mga minamahal, yung negosyo ko. Amen ba? Pero mga minamahal, kapag hindi ka naghanda, mga kapatid ko, sa iyong espiritual, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Bible, mga kapatid, biglang darating yung pagkawasak na hindi natin inaasahan, mga minamahal. For when they say peace and safety, then sudden destruction come upon them, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Habang ang mga anak ng dakilang Diyos, habang tayo mga minamahal, ay nagtitiyaga sa pagdalo, palagi tayong umiiyak sa mahal na Panginoon. Nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo, naghihintay tayo, mga minamahal ko, sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Ang mundo naman, tumatawa. Ang mundo naman, mga minamahal, humahalakhak yan. Mga kapatid. Tumatawa yan, humahalakhak yan. Akala nila, feeling nila, mga minamahal, mahaba pang taon ang kanilang buhay. Akala nila, mga kapatid ko, ay bata pa sila. Mga minamahal, ilang pong taon pa, 50 years, 100 years, mga minamahal, maaring mabuhay pa sila, mga kapatid ko. Hindi na po. Mga minamahal. 50 years from now, mga kapatid, lahat ng inipon mo, lahat ng pinagsikapan mo, mapupunta lang sa ibang tao yan. Mga minamahal. Lahat ng naimbak mo, kahit gaano kalaki yung lupa natin, kahit gaano kalaki, mga minamahal, yung ating mga bahay, yung ating mga sasakyan, mga kapatid, 50 years from now, hindi na magiging sa'yo yan. Lalo't tumungtong ka na sa 40 years old, 50 years old. Amen? Lahat tayo, mga mahal, mawawala sa mundong ito, mga kapatid. Darating ang panahon, mga mahal, idadaan tayo sa libingan ng mahal at Panginoon, mga kapatid ko, or tayo po'y daratnan ng rapture, mga mahal. Ang importante, lahat tayo na naglilingkod sa dakilang Diyos, dumaan ka man sa libingan dahil kay Kristo, at dalhin ka ng Diyos na buhay, mga mahal, sa rapture, katulad ni Enoch, mga minamahal, ni Elijah, mga kapatid. Magmamana tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tumatawa ang mundo ngayon, mga mahal. Naku, wala nang magawa ang mga nagba-Bible, mga mahal. Yan ang tawag nila dyan eh. Walang magawa ang mga nagba-Bible, mga mahal. Mahirap ang buhay. No? Hindi nila alam, mga kapatid, ito ang totoong buhay. Hallelujah. Bakit, mga minamahalang negosyante? Bakit nag-aral tayo, mga minamahal? Bakit nagtatrabaho tayo, nagsusumikap tayo, nagnenegosyo tayo, mga minamahal? Bakit nagtatanim tayo, mga kapatid ko? Bakit? Anong dahilan? Para may makain tayo. Para meron tayong pera. Anong gagawin natin sa pera? Para magkaroon tayo ng property, para magkaroon tayo ng sasakyan, para magkaroon tayo, mga minamahal, ng bahay, mga kapatid ko, yung desire ng puso natin para makamtan natin. No, so after that, mga minamahal, ano na, mga kapatid ko? Wala na. Mga minamahal. Amen. Kaya tayo nagsusumikap, mga minamahal, para ano? Para tayo magkaroon ng pera, magkaroon tayo ng ari-arian, magkaroon tayo, mga minamahal, ng negosyo, para magkaroon tayo ng kapayapaan, mga minamahal, ng kasiyahan, kaligayahan. Di ba? Amen?
Pero pag naglingkod ka sa dakilang Diyos, may mahal, dinirekta ka lang ng mahal na Panginoon eh. Pag natinanggap mo siya, yung inaasam-asam mo na peace of mind and peace of the heart, may mahal, akala mo yung manggagaling sa pera, sa salapi, sa kayamanan. Hindi pala. Bakit hindi ka nalang dumirekta sa dakilang Diyos? Hindi ka nalang maglingkod sa mahal na Panginoon, wala sa kanyang kapayapaan, kagalakan. Amen ba? Praise the Lord! Nagsusumikap tayo sa mundong ito, may mahal, para makamtan natin yung peace of mind, peace of the heart. Yung kaligayahan ng buhay. Pero ang mga anak ng Diyos, walang yaman sa mundo. Pero punong-puno ng kayamanan espiritual. Yung hinahanap ng mundo, na hindi makita sa mundo, tayo, nakita natin kay Kristo sa mahal na Panginoon. Natulog tayong mahimbing, mga mahal, katulad ng sanggol. Amen ba? Praise the Lord! May mahal, anong gagawin na? Magpuri ka na lang sa mahal na Panginoon. Puri lang ng puri, may mahal, araw-gabi. Yan ang hinihingi ng dakilang Diyos. Awitan mo siya. Papurihan mo siya, mga mahal. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Kaya hinihintay natin, mga mahal, dalawang bagay. Rapture or mga mahal, kunin tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Daan tayo sa libingan. Ang rapture po, pagdagit sa mga banal, at minsan lang ito mangyayari. Sa isang kisap mata, sabi ng Bible, maglalaho ang mga maiinit na Kristiyano, mga mahal. Sasalubungin natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, maghihintay lang siya sa alapaap, mga kapatid ko. Tayo po ay aangat, mga minamahal, sasalubong sa Kanya. Susunduin tayo ng mga angels ng mahal na Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Mahal, basahin natin sa Tagalog, mga beloved elders, Bible reader, may mahal. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Dito po, excuse me muna, mahal. Dito po sa ating babasahin, mabamasa mo rin yung natutulog. Ang tawag ng Word of God sa patay ay natutulog. Mga mahal. Sige, basa po. Sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 18. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba, na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatulog kay Jesus ay dalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nangatira hanggang sa pagpaparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay una mga bubuhay na mag-uli. Amen. Kung makagayon, tayo nangabubuhay na nangatira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon Yes, sa hangin at sa ganito'y sa Lord. Panginoon tayo magpakailanman. Yes, O God. Amen. 18 po. 18 na. 18, kaya't mga agaliwan kayo sa isa't isa mga salitang ito. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga inumahal. Kaya't kayo'y mga aliwan sa isa't isa sa mga salitang ito. Sa mga pangako ng dakilang Diyos na ito. Aliwin mo yung kapatid mo. Sabihin mo, huwag kang manghina, huwag kang manlupaypay. May pangako ang dakilang Diyos sa atin. Amen? Pagdating ng rapture, hallelujah, tayo'y dadalhin ng dakilang Diyos, may mahal, sa langit, buhay. Amen? At yung mga nangamatay nating mga loved ones, mga minamahal, na pinagpahinga ng dakilang Diyos, mga kapatid, nasa libingan sila ngayon. Sabi ng pangako ng mahal na Panginoon, una silang babangon. Una silang ibabangon ng mahal na Panginoon, may mahal. At kasunod tayong aakyat sa langit, mga mahal. Salubungin natin ang mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos nasa alapaap lamang. Naghihintay, mga mahal, sa kanyang mga minamahal na mga anak, mga mahal, na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. After the rapture, mga mahal, sabi ko sa inyo kanina, pansamantalang kapayapaan dito sa lupa. Pagkatapos po nun, mga kapatid, pansamantala lang, then, darating po yung matitinding kaguluhan, mga kapatid. Pero sinasabi ang beloved honorable pastor, may mahal,
great and greatest tribulation, mga kapatid. 7 years yan. 3.5 years, great tribulation, at 3.5 years, greatest tribulation. At mga mahal, pagkatapos ng rapture, mga kapatid, habang ang mundo ay 7 years, mga mahal, na kaguluhan, violence, kahirapan, kagutuman, tatakan ng 666, pugutan ng ulo, mga minamahal ko. Hallelujah. Yan ang kakaharapin ng mundo, mga minamahal, pagkatapos ng rapture. Tayo naman, na mga na-rapture, mga minamahal, habang naghihirap ang mundo, sa kalangitan po, 7 years, walang pagsidlan na kaligayahan, mga minamahal. Walang pagsidlan na pagsasaya, mga kapatid ko, sa kalangitan. Kapiling natin ang ating nagmamahal na Diyos, mga minamahal. Yan ang ating gagawin, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Yan ang mga pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga minamahal, magpakainit tayo sa paglilingkod. Amen. Wala pong nasasayang, mga minamahal, sa ating po mga ginagawa para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, lagi tayong dumalo. Huwag tayong mag-absent, mga kapatid. Magdala kayo ng mga kaluluwa, ng mga kapitbahay, ng mga loved ones, mga minamahal, mga kaibigan, sa ating balalagawain, mga kapatid, para sila man din ay makasama sa rapture, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, palakpakan natin ang malakas ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. At huling talata, mga minamahal, huling talata, mga kapatid. Dito muna tayo sa Romans chapter 16, verse 20. Pagkatapos po yung Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37. Mga mahal, magtatapos na po tayo. Maganda na po yung ating mga singers, mga instrumentalists. Aklat ng Roma, Kapitulo 16, ang talatay 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. Amen. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Mga mahal, darating po ang panahon, mga kapatid. Darating mong araw, mga mahal. Dudurugin ng mahal na Panginoon si Satan sa ilalim ng ating mga paa. Amen. Praise the Lord. Amen, mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37. Handa natin ang ating awitin, I wish we'd all been ready. Ayon sa Marcos 35 hanggang 37. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y marat ng nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Amen. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. And what I say to you, I say to all, watch. Watch. Magbantay. Amen. Praise the Lord. Ay mahal. Last na po itong Roman Empire, mga kapatid. Pagkatapos ito, Jesus Kingdom na. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Life was filled with guns and wars, and everyone gets trampled on the floor. I wish we'd all be ready. Children die, the days feel cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all be ready. There is no time to
change your mind. The sun has gone, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Man and wife sleep in bed. She heard a noise and turned her head, is gone. I wish we'd all be ready. Two men walking up a hill, one disappeared and one left standing still. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. One more. Life was filled with guns and wars, and everyone gets trampled on the floor. I wish we'd all be ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and the wife sleep in bed. She hear a noise and turn her head, is gone. I wish we'd all be ready. Two men walking up a hill, one disappeared and one left standing still. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Purihin ang dakilang Diyos. Aawitin natin muli ang awiting ito, mga mahal. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, darating po ang panahon, ang isang pirasong tinapay, mabibili mo yan sa isang supot na ginto. Yan ang halaga niyan. Mga minamahal, babagsak ang mga ekonomiya ng mga bansa. Walang kakapitan ng mga tao. Walang makain ng mga tao. Hindi ka pwedeng bumili sa palengke. Hindi ka pwedeng magtinda. Hindi ka pwedeng maghanap buhay. Pag wala kang tatak na 666, may mahal, mark of the beast. Kapag nandyan yung mga unite, mga mahal, mga anti-Christ, magsosona na sila, mga mahal, sa mga bahay. Titingnan na hahanapin yung mga taong
Walang tatak na 666, mga mahal. Huhulihin nila at papipiliin ka. Itakwil mo si Kristo at makakakain ka or pupugutan ka namin ng ulo. Nasa Bible po yan, may mahal. Pag tumakas ka, mga kapatid, tumakbo ka ng tumakbo, tumakas ka sa mga antichrist, mga huhuli sa iyo, may mahal. Mga disandata, at may dala kang baby, saan ka pupunta? May sakit ka, hindi ka pwedeng magpa-hospital. Hindi ka pwedeng makabili, may mahal, ng vitamin ng anak mo. Wala siyang gatas, may mahal. Umiiyak. Iyak ng iyak. Tatakbo ka sa bundok, may mahal. Maghahanap ka ng bunga ng punong kahoy para mabuhay ka lang. Dahil hinahanap ka, mga minamahal, para pugutan ng ulo. Napakahirap. Huwag nawa, mga mahal, mangyari sa mga Kristiyano ngayon. Mahal, maghanda tayo. Nakakatakot maiwan sa rapture, mga mahal. Ang kaguluhan andyan na. Kaguluhan, mga mahal, andyan na. Maaring sumiklab ang World War III. Sa mga bansa ngayon, mga mahal, nagdidigmaan. Naghahamunan na, mga mahal. Naghahamunan ang China, mga mahal. Delikado. Maaari, mga mahal, takbuhan ng mga anak ng Diyos dito na. Mga mahal. Dito tayo tipunin ng dakilang Diyos. Wala tayong gagawin kundi magpuri na magpuri, mga mahal. Puri ng puri. Hallelujah, praise the Lord. 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 Hallelujah. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come. You've been left behind. Man and wife sleep in bed. She heard a noise and turned her head. Is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappeared and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has gone and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There is no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Patuloy pang kumikilos ang dakilang Diyos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Life was filled with guns and war. Patuloy nating, mga mahal, awitan ang dakilang Diyos. On the floor, Patuloy tayong makipag-ugnay sa mahal na Panginoon, mga mahal. we're all being raised. Children died. The days could call a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all be ready. There's no time to change
mine. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Man and wife asleep in bed. She heard a noise and turned her head. He's come. I wish we'd all be ready. Two men walking up a hill. One disappeared and one left standing still. I wish we'd all be ready. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come, and you've been left behind. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka mga Pinoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan ang hallelujah. Tayo po tinuturuan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. At pili po natin itong consider po natin. Warning sa bawat isa atin. Hallelujah. Tinuturuan po tayo kung paano po. Bigyang halaga ang kaligtasan. Hallelujah. Na hinanda sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang sabi naman na nakasulatan, tayo po'y hinirang, pinili ng ating dakilang Diyos upang tayo po'y maligtas. Yan po ang ating ilagay sa ating mindset. Hallelujah. Kaya nga lang po, mayroon po tayong gagawin. Ano po ating gagawin? Sumunod na lamang, hallelujah, sa kalooban ng ating pinamahal ko sa Kristo. There's no other way kundi, hallelujah, ang sumunod, sumuko, hallelujah, sa nais ng ating pinakamahal na Pinoon. Opo, mayroong kahirapan. Pero Diyos din po ang nangako na hindi po tayo iwanan, hindi po tayo pabayaan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang ating tulong ay nagmumula sa Diyos, hallelujah, na siyang gumawa ng langit at ang lupa. Unawain po natin, hallelujah, ang Diyos ang magbibigay ng kaligtasan. Ang Diyos na may-ari, hallelujah, ng langit, hallelujah, hallelujah. At ang sabi ng Biblia, hallelujah, ang ating pinakamahal na Pinoon, ang tanging makapagligtas sa bawat isa atin. Kaya ano po, ano ating gagawin? Sumunod na lamang, hallelujah, sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Ating sabihin sa ating pinakamahal na Pinoon. Ipaabot po natin sa ating pinakamahal na Pinoon na kailangan po natin ng ating dakilang Diyos. Ipaabot po natin sa ating pinakamahal na Pinoon na nais po natin makasama lahat. Hallelujah, sa pagdagit ng mga banal. Hallelujah, paabot po natin sa ating dakilang Diyos na tayo po'y walang magagawa sa ganang atin. Kailangan natin ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay puno-puno ng pag-ibig. Hallelujah. Tayo po'y magsusumamo, manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Isa po kami sa mga hinirang upang iligtas. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Pinaunawa niyo po sa amin ang tunay na daan upang, hallelujah, makamta namin ang dakilang kaligtasan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Binigyan niyo po kami ng tunay na pastor nang siya po nagturo sa amin, nagpaliwanag,
hallelujah, nananalangin upang kami lubos ang sumampalataya sa iyo. Narito po yung mga hinirang, yung mga anak dakilang Diyos, patuloy na nagsusumamo, nagpapakumbaba. Sa inyo po kami nasumpungan, Maria, hallelujah, sa aming mga pagpapaya, sa aming mga pagkukulang, minsan sa aming nakakatwiran na hindi kalugod-lugod sa iyo. Mahal na Panginoon, patawad po, patawad dakilang Diyos. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Mahal na Panginoon, sama-sama po namin pinapaabot sa iyo. Ayaw po namin na kami po'y maiwanan. Nais po namin kami maging karapat dapat, maging kalugod-lugod sa iyong pagbabalik, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin. Ano man po ay mga kainaan, ay mga pagkukulang, pagkakamali. Lalo na po, hallelujah, hallelujah. Ang aming minsan, pagmamalaki, pagmamataas, dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, aming lubos sa ipamumuhay, ang iyong banal na kalooban. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa ating mga pangailangan, hallelujah, sawatay na po natin yan. Lahat ng mga gumugulo sa iyong mga puso't kisipan, lahat, hallelujah, hallelujah, mga bulong ng kaaway. Unawain po natin, bigyan po natin halaga sa mga pagkataong ito, ang ating hallelujah, ang ating papalang buhay espiritual sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito po ating bigyang diin sa mga oras dito sa ating mga prayer request. Opo, aming pinakamahal na Pinoon. Sa paunang panangin po ng aming Pilipinobol Pastor Lisa Dalmida, hallelujah, hallelujah, iunat yung pagpalang kamay sa mga parang pangalan ni Jesus, aming unang pinapalayas, hallelujah, lahat ng panlupaypay, lahat ng panlalamig, hallelujah, pagkatamaran sa pupupuri, hallelujah, pride with glory, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng katamaran ng hallelujah, pagpupuri, cast out in Jesus' name. Panlalamig, hallelujah, cast out in Jesus' name. Hallelujah, panlalamig, cast out in Jesus' name. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kaaway niya, makaramdaman, problema at kahirapan, demons cast out right now. Lying spirit, cast out in Jesus' name. Hallelujah, victory, victory sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapakan na ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, O God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Atin na po, we claim victory. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ng ating dakilang Diyos. Sa paunang palangin po natin, Blessed Pastor, will disadal me the rain time, Prophet, O God. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagsigaw.